Mateo talatang 4 versikulo 1 hanggang 4. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Siya'y nagayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi kaya't siya'y nagutom. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Ano ang aral dito? Ang tagpong ito ay nagaganap pagkatapos ng bautismo ni Jesus, kung saan siya ay kinilala bilang anak ng Diyos. Sa gabay ng Espiritu Santo, siya ay pumasok sa ilang para sa espiritual na paghahanda. Ang 40 araw na pag-aayuno ay sumasalamin sa mga mahahalagang numerong ginagamit sa kasaysayan ng mga Israelita, tulad ng 40 years ng paglalakbay sa ilang ng Israel bago makapasok sa lupang pangako. Exodus 16. Patapos ang 40 days na pag-aayuno, dumating si Satanas upang tuksuhin si Jesus. Gamit ang pisikal na pangailangan ni Jesus, ang gutom, tinubukan ni Satanas na himukin si Jesus na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang gawing tinapay ang mga bato. Ang tukso dito ay upang ipakita na si Jesus ay maaring umasa sa kanyang sariling kapangyarihan kaysa magtiwala sa Diyos Ama. Ang tugon ni Jesus ay direktang kinuha mula sa Deuteronomy 8:3 na kung saan si Moises ay nagpapaalala sa mga Israelita na hindi lamang sila nabubuhay sa pamamagitan ng pisikal na pagkain, kundi sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Ito ay isang mahalagang punto dahil ipinapakita ni Jesus na ang tunay na buhay ay hindi lamang nakabase sa pisikal na mga pangangailangan, kundi sa pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng pagiging tao ni Jesus, ang kanyang gutom at kahinaan bilang tao. Subalit ipinapakita rin ito ang kanyang ganap na pagtitiwala sa Diyos at kanyang pagka-Diyos. Si Jesus ay hindi nagpatalo sa tukso na gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa sarili niyang kapakinabangan. Ang tinapay dito ay sumisimbolo sa mga pangangailangan ng tao sa pisikal na aspeto, ang pagkain, kasuotan, tirahan. Ngunit pinalawig ni Jesus ang pag-unawa dito, na ang pinakamahalaga ay ang pagsunod at pananampalataya sa Diyos. Ang mga salita ng Diyos ay nagbibigay ng tunay na buhay, isang buhay na hindi lamang limitado sa pisikal na mundo. Ang tukso ay madalas dumarating sa ating mga sandali ng kahinaan. Tulad ni Jesus, kailangan nating umasa sa Diyos sa halip na sa ating sariling kakayahan o mga material na bagay. Ang pagpapakita ni Jesus ng pagtitiwala sa mga salitang Diyos ay isang ehemplo ng malalim na pananampalataya. Ipinapaala sa atin na sa bawat desisyon o tukso, dapat nating suriin kung ito ba ay nakaayon sa kalooban ng Diyos. Sa Mateo 4:4, itinuturo ni Jesus na ang pinakamahalagang aspeto ng buhay ay ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos at ang pagtitiwala sa kanyang mga salita.